Sa gitna ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada, umani ito ng sari-saring reaksyon. Kabilang dito sina Senator Robin Padilla na mariing dumepensa at nanawagan na igalang ang legal na proseso at si Senator J.V. Ejercito na nagbahayag ng personal na kalungkutan ngunit iginiit na dapat manaig pa rin ang batas at hustisya. The Philippine Showbiz List presents reaksyon sa pagsuko at pagkaaresto kay Senator Jinggoy Estrada. Camille Villar. Isa sa mga nakatawag pansin ay ang presensya ni Senator Camille sa tabi ni Jinggoy bago ito sumuko. Nagpakita siya ng emosyon at matibay na suporta. Kasama si Camille ng ilang senador mula sa majority bloc nang humarap si Jinggoy sa media bago isilbi ang warrant mula sa Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Nang tanungin si Camille tungkol sa reaksyon niya sa mga nangyayari, maluhaluhang mensahe niya. May God bless Senator Jinggoy. Amy Marcos. Naging emosyonal din si Amy at nagpahayag ng pagdududa sa naging hakbang ng Sandigan Bayan. Kwinestyon niya ang pangangailangan ng agarang pag-aresto habang dinidinig pa ang kaso, na nagbukas ng diskusyon tungkol sa interpretasyon ng due process at judicial procedure. Tanong ni Amy, bakit ikukulong si Jinggoy? Hindi ko maintindihan. Karen Davila. Sa kanyang post sa X noong June 2, 2026, sinabi ni Karen na may ilang senador umanong naiyak sa pag-aresto kay Jinggoy. Nilinaw niyang hindi ito paratang laban sa senador, kundi paalala na mas dapat pagtuunan ng simpatya ang mga ordinaryong Pilipinong dumaranas ng kahirapan, gutom at pagbaha. Hinimok din niya ang mga mambabatas na lumabas sa kanilang bubble at mas tutukan ang tunay na kalagayan ng taong bayan. John Arcilla and Bianca Gonzalez. Ang pahayag ni Karen ay umani ng malawak na diskusyon online kung saan maraming netizens ang sumang-ayon sa kanyang panawagan para sa accountability. Maging kapwa niya kasamahan sa industriya ay nagpakita din ng suporta sa kanyang mensahe. Kabilang si John Arcilla na nagbahagi ng reaksyon sa pamamagitan ng pag-share ng post ni Karen at pagsulat ng caption na I'm leaving this here. Pasimpleng nirepost naman ni Bianca ang naturang post ni Karen. Daryl Yap. Nagbigay naman ng matinding opinyon ang controversial na direktor na si Daryl Yap sa social media kaugnay ng naging reaksyon ng ilang media outlets at publiko sa pagiging emosyonal ni Camille Villar matapos ang pagsuko ni Jinggoy. Sa kanyang post, kwinestyon niya ang ilang ulat na tila pinupuna ang pagpapakita ng emosyon ni Camille, partikular ang pag-iyak at pakikiramay nito kay Jinggoy. Para kay Daryl, hindi tama ang pagbibigay ng negatibong interpretasyon sa naturang emosyon at sinabing dapat itong tingnan bilang bahagi ng pakikiisa sa gitna ng mabigat na sitwasyon. Ipinunto rin niya na ang paninindigan ng tinutukoy niyang majority ay nakatuon umano sa panawagan para sa isang mas makatotohanang investigasyon hinggil sa isyu ng flood control corruption. Dagdag pa ni Daryl, maaaring ang uri ng pressure na nararanasan ni Jinggoy ay nararanasan din umano ng iba pang kaalyado kabilang ang mga Villar sa gitna ng kasalukuyang mga isyong politikal. Kiko Barzaga. Kasunod ng mga kaganapan kaugnay ng pagharap ni Jinggoy sa kasong plunder, nagpahayag si Congressman Kiko Barzaga sa social media ng kanyang suporta. Binigyang diin din niya na nanindigan si Jinggoy kasama ang kanyang mga kaalyado sa gitna ng mabigat na sitwasyon. Sa kanyang mensahe, inihalin tulad pa ni Kiko ang ipinakitang tapang ni Jinggoy sa mga bayaning Pilipino na itinuturing na simbolo ng kabayanihan at sakripisyo. Robin Padilla. Nagbigay ng depensa si Senator Robin para kay Jinggoy kaugnay ng kanyang desisyon na harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa isang Facebook post nitong June 2, 2026 na may kalakip na larawan nila kasama ang mga senador mula sa majority bloc, ipinahayag ni Robin ang kanyang pagkadismaya. Binatikos niya ang mga kritiko na tinawag niyang geniuses na patuloy umanong umaatake kay Jinggoy kahit kusang loob itong humarap sa mga otoridad. Iginiit niya na dapat hayaang dumaan ang kaso sa tamang proseso ng batas sa Pilipinas. Samantala agad namang nirepost ni Romel Padilla ang pahayag ni Robin bilang suporta kay Jinggoy. J.V. Ejercito. Ipinahayag naman ni Senator J.V. ang kanyang kalungkutan matapos maaresto ang kanyang kapatid.
Ayon sa kanya, bilang kapatid at kasamahan sa Senado, natural lamang na makaramdam siya ng lungkot at pag-aalala para sa kanilang pamilya. Gayunman, bilang isang lingkod bayan, binigyang diin niya na mahalagang manaig ang batas at magpatuloy ang proseso ng hustisya. Ipinunto ni JV na kailangang malaman ang buong katotohanan sa kaso at dapat manaig ang katarungan para sa lahat ng panig. Nagpahayag din siya ng panalangin na magkaroon ng lakas ng loob si Jinggoy upang harapin ang mga paratang laban sa kanya. At iginiit na mahalaga pa rin ang katotohanan at hustisya sa buong proseso. Juliana Parizkova. Sa Facebook post ni Juliana, ipinahayag niya ang matinding pagdududa at pagtatanong tungkol sa timing at pagpili ng mga kinasuhan kaugnay ng issue ng flood control at umano'y korupsyon. Sa kanyang pananaw, kung totoo ngang sangkot si Jinggoy, tinatanong niya kung bakit ngayon lamang siya kinasuhan at hindi noong panahong lumalabas pa umano ang mga larawan at issue ng mga politikong nakatanggap ng maleta o pera. Para sa kanya, tila may tanong sa pumipiling pagkakasuhan o selective justice. Ipinunto rin ni Juliana na maaaring may kaugnayan ng timing ng mga kaso sa kasalukuyang sitwasyon ng politika tulad ng pagbuo ng mayorya at posibleng impeachment proceedings na ayon sa kanya ay maaaring may implikasyon sa kapangyarihan at boto ng mga politiko. Binanggit din niya ang issue tungkol kay Stella Kimbo kung saan sinasabi niyang may mga ebidensya umano ng pagtanggap ng pera ngunit wala raw na ihahain na kaso. Kaya lalo siyang nagtataka kung bakit may mga taong mabilis kasuhan habang ang iba ay hindi. Ping Lacson and Rodante Marcoleta. Ang pag-aresto kay Jinggoy ay hindi lamang nag-iwan ng kakulangan sa Senate quorum, kundi nagpasiklab din ng isang matinding salungatan ng mga pahayag sa pagitan ni Senator Rodante Marcoleta at Senator Ping Lacson nitong June 2, 2026. Ang hidwaang ito ay nag-ugat sa isang mainit na insidente sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla sa mismong araw ng pag-aresto kay Jinggoy. Ayon kay Rodante, naramdaman niya na labis na naging mababa o minaliit ang pagtrato sa mga mambabatas sa paraan ng paghahain ng warrant. Binatikos niya ang Senate minority dahil sa hindi man lang pagtatanggol o pagpapakita ng protesta ng umanong sigawan ni John Vic si Alan. Hindi pinalampas ni Ping ang mga naging pahayag ni Rodante. Sa isang prangkang sagot, kwinestyon niya ang pananaw ni Rodante. Para sa kanya, hindi makatarungang isisi sa minority bloc ang hindi pagprotesta sa insidente at ipinagtanggol din niya ang naging asal ni John Vic. Iginiit din niya na mas mahalagang tingnan ang kabuuang konteksto ng pangyayari kaysa sa emosyonal na reaksyon lamang ng isang panig.